Doon sa mga mahihilig mag-shopping sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee, o yung mag-Netflix, alam mo, bawat transaction nyo online, medyo badges ito dahil lalagyan na ng buwis. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senate Bill 2528 o ang Value Added Tax on Digital Transaction Bill bilang isang ganap na batas noong Miyerkules, Oktubre 2. Sa ilalim ng panukala ay papatawa ng 12% VAT ang mga transaksyon na ginagawa ng mga Pilipino online mula sa non-resident digital service provider. Kabilang sa mga serbisyong lalagyan na ng buwis ay ang online search engine, online marketplace o ang e-marketplace, online shopping sites, cloud services, online streaming at download media, pati na rin ang mga advertising. Aamyendahan nito ang ilang mga probisyon mula sa National Internal Revenue Code na magsasaayos ng pagkolekta ng buwis para mas lalo umanong makatulong sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Senate President Francisco Escudero, gagawing patas ng panukala ang playing field para sa mga local foreign digital service providers. Lahat anya ng negosyo, malaki man o maliit, ay nagbabayad ng buwis. Paliwanag ng senador, hindi naman umano makatarungan ang mga higanting negosyante na hindi nakabase sa Pilipinas, pero kumikita ng malaki sa pagbenta ng kanilang mga serbisyo sa mga Pilipino. At ito ay hindi sakop ng parehas na buwis. Tinatayang 83.8 billion ang maibibigay na revenue sa Pilipinas ng panukala sa oras na maisabatas sa loob ng 2024 hanggang 2028. Inihain noong Enero ni Senator Sherwin Gatchalian, Committee on Ways and Means Chairman, ang naturang panukala kasama si Senator Fia Cayetano. Kaya mga mahihilig sa TikTok, eto, medyo bawas tayo ng konti dahil dagdag bat ito. Kasama si Jerome Tiquia, Smile Sopetran III, para sa Balitang Unang Sigaw.